28. Yes. Kasi ang gusto ko simulan kasi yung testimony ko nung naging Kristyano ako, which was 24 years ago. Until 22 years ago. Huwag lang ba yun? Pero hindi ko ikikwento every year ano nangyari. Isang araw na yun. Abutin tayo ng magdamag dito. So, again, I am missionary Linguel Ponce. At hindi ko po kamag-anak si Ponce Enrile. I got saved when I was 12 years old. Nga, nakwento ko na minsan, dahil sa kaguluhan ng pamilya namin, bihira ako makapasok sa bahay namin. Kasi hinahabol kami ng itak ng stepfather ko. So, tumambay ako sa labas at yun nga, natagpuan ako ng isang president ng isang Baptist youth. Simula na na-save ako mga kapatid, 12 years old, naglingkod na ako sa Panginoon, naglingkod na ako sa church. Nung nag-aaral ako sa high school, at the same time, naglingkod ako sa church. As tagalinis. Alam niyo, wag niyo maliitin yung pagwawalis niyo dito. Yung pag-arrange siya ng bulaklak, yan yung ministry ko noon at mag-isa lang ako noon. Mga kapatid, wala akong katulong mag-arrange ng mga upuan. Upuan pa namin yung mahahabang kahoy. Pero mo, mag-isa ka, tapos mag-awalis ka, mahaba-haba yung church namin. Pero pinagpasalamat ko sa Panginoon yun. Dahil, alam niyo po yung paglilinis dito sa church, pag-aaral sa yung mga galing ministry, malaking bagay po yun ang ginagampanan sa church. Importanteng bagay po yun. Kaya kayo, pag may ministry ka sa church, sikapin yun na every Sunday na sa church kayo. Kasi inisip ko natin, pag wala ka sa church, pag wala ako sa church, alam ko na may maglilinis, pero ang iniisip ko lang dati, pag wala ako sa church, ang dumi ng church. Yun ang mindset ninyo. Pag wala ako sa church, walang kakanta. Pag wala ako sa church, walang gigitara. Pag wala ako sa church, walang mag-operate niya. Kahit alam naman natin meron. No? Pero kapag yun ang mentality natin, magagawa natin gumawa ng paraan para pumunta sa church. No? So, nung natapos ako ng high school, napala ko sa pastor ko na magtrabaho sa Manila. At pagdating ko sa Manila, when I was around 15 years old ako dumating. Actually, hindi sa Manila, sa Laguna. Wala tumanggap sa akin trabaho kasi underage. Na hindi ko naman alam yun eh. So, at that time, may nag-open ng seminary. At sabi ko doon sa pastor sa Laguna, Pastor, gusto ko mag-aral sa Bible School. No? Ang gusto ko lang, habang naghihintay na maging 18 ako, ayoko tumambay. Gusto ko may ginagawa. At since nasanay ko sa church, nag-aral ko sa Bible School. Pagdating ko sa Bible School, yun nga, first year may mga hatak, hinahatak ko ni Satan. No, first year, hinahatak ko ni Satan. At biyaya ng Panginoon, nagawa kong piliin yung ministry. Biyaya lang po ng Panginoon yan, no? Hindi ko sa sarili nating galing. Graduate ako ng seminary noong 2008 when I was around 17 or 18 years old. At alam niyo, nag-backslide ako, alam niyo yung salitang backsliding. Umalis ako sa church. Nagtrabaho ako at talagang yun ni Satan, parang din talaga ni Satan na mawala ako sa Diyos. Kasi biruin niyo, high school graduate lang ako, pero yung unang trabaho ko mga kapatid, in less than 3 months, 3 beses ako na-promote. In less than 3 months. Naging, yung paggawa, alam niyo, iba ko kung narinig sa Pilipinas yung VPPI. Paggawa siya ng plywood, yung mga ganito. Isa sa mga malalaking kampanya sa Pilipinas. Nagtrabaho ko doon as plant. Ako yung in charge sa buong planta. Napakaliking planta. No? In a matter of 3 months, 3 beses ako na-promote. In a matter of 3 months, nagkaroon ako ng sariling table. Ano yung hatak ng kaaway na para magustuhan mo na dyan? So, ibibigyan niya sa'yo lahat ng favor. No? Kasi si Satan, mga kapatid, bilang magtatanong tayo, bakit naman yan? Basta mga tao, mga drug addict, pero bakit ang yaman-yaman? Yes. Tatandaan natin na si Satan nagbibigay din po ng kayamanan. No? Nagbibigay si Satan ng kayamanan. Actually, kayamanan ang hatak ni Satan para ang tao ay malayo sa Diyos. Pera ang number 1 na ginagamit ni Satan. So, nag-i-enjoy ako na sa trabaho ko, muntik ng patay ng Diyos yung papa ko. Nagkaroon na sakit yung papa ko, sabi ng doktor, 3 months na lang. Sabi ko, Panginoon, palog mo to. sabi ng doktor, 3 months na lang yung papa mo. So, imbis na magpatuloy ako sa trabaho, kasi dapat magpatuloy ako sa trabaho kasi kailangan na ng pera, magpagamot. So, ang ginawa ko, tumigil ako sa trabaho, bumalik ako sa ministry ito sa Mindanao. At biyaya ng Panginoon po, hanggang ngayon, buhay pa yung papa ko. Biyaya ng Panginoon. Bumalik ako sa ministry sa Mindanao, that was
Graduate ako 2008, around 2010, na nagkaroon ako ng ministry sa Mindanao. And after that, parang na-burn out ako sa ministry kasi 12 years old, imagine mo, 12 years old, mula 12 years old, wala akong ginawa kundi pumunta sa bahay-bahay. Kumakato kami sa bahay-bahay, mga kapatid, nag-share ng Bible, namimigay ng mga babasahin, nag-preach sa mga palengke. Parang na-burn out ako, parang gusto ko namang subukan lahat. Nasabi ko sa isip ko, ano kayang pakiramdam pag pumasok kayo sa isang bar? Yan na. Ano kayang pakiramdam kapag nanigarilyo ka? Ano kayang pakiramdam kapag nag-inom ka? Yun ang nasa isip ko eh. Gusto kong maranasan yun. So sinubukan ko mga kapatid, pero hindi nagbigay sa akin ng magandang buhay yung ganung buhay. So nung lumipat kami sa Los Baños, sa Laguna, naghanap ako ng trabaho, pinag-aral ko yung asawa ko, yung asawa ko ngayon. Pinag-aral ko siya, at habang nag-aral siya, nagtatrabaho ako sa bangko. At isang semester na lang yun. Tapos siya nagtrabaho din siya sa isang American company. Alam niyo mga kapatid, dahil wala kami sa church, wala kami tunay na kasiyahan. Alam niyo, pag tunay na kristyano ka, hindi ka masaya pag wala ka sa church pag Sunday. Yeah. Pag tunay na kristyano ka, nasa mall ka, parang nagigil ko, bakit ako nandito? Dapat nasa church ako ngayon. No? So, ganun naramdaman namin for 1.5 years, wala po kami kasiyahan mag-asawa. Yung anak namin panganay, buwan-buwan nasa ospital. Buwan-buwan po yun nasa ospital. Sinasabi lang dito namin, huwag na kayong bumalik dito ha. Paglabas namin ng ospital, huwag na kayong bumalik dito. So, hindi pa rin ako nakinig. Talaga hindi pa rin kami nakinig sa Panginoon. Then, dumating yung time na 2015, nandun na yung matinding pagod ng Panginoon na gusto ng Panginoon na bumalik kami sa ministry. Binigyan niyo ko ng sakit na tatong doktor nang tumingin sa akin. Hindi nila maintindihan kung ano nangyari sa akin. Hindi ako makakilos. Alam niyo po, binuksan ko mukha ko. I underwent a major operation, mga kapatid. Kasi yung buto ko sa mukha, nadurog na siya. Because of severe cyanotism. Sinusitis na napabayaan. Durog na itong buto ko dito. Nadurog. Kumuha sila ng buto, yung malambot na buto dito sa may puweta natin, at yun ang pinantapal. Binuksan ko ito mga kapatid. I went overall operation sa araw pa ng birthday ko, June 19, yung operation mismo, 2015. Pagkatapos ng successful operation, alam ko, aware na ako na kinakausap na kami ng Diyos na maging full-time sa ministry. Pero sabi ko, ayoko kasi sayang yung 22,000 naman. Tapos yung card pa namin, ano yung MaxiCare? Diba? Ano yun? The best yun na card sa nahin card sa Pilipinas. Hanggang 200,000 ang cover nun. Cover sa MaxiCare. Yun ang card namin mag-asawa, MaxiCare. Iniisip ko kapag wala akong trabaho, sayang yung benefits. May sarili, may SSS, pag-ibig, PhilHealth, sayang yung mga ganun. Kasi sa ministry, wala naman kaming ganun eh. So sabi ko sa Panginoon, hindi ako mag-keep. So after na operation, nagtrabaho pa rin ako. Alam niyo mga kapatid, week lang. No week lang, siguro 2 weeks or 3 weeks ang binila. Bigla ako nalugpo. No. Sa hindi malaman dahilan, hindi ako makalakad, hindi ako makakilos na ganyan. Napakasakit ng buong katawan ko. Inoriente na ako sa ospital. No, yung nilagyan ng bakal yung likod ko, 3 bakal, kita ng asawa ko. Tapos kinoriente, talaga wala akong maramdaman. Pinupok na malpil yung tuhod ko, talaga hindi, walang reflection. Reflection, tama ba? Reflexes, reaction. Yung reflexes ko, wala na. No, parang, nawala na ako ng sense, hindi sense na wala sa tamang isipan. Kundi yung mga pakiramdam ko wala na, no? Parang ganun. Pero hindi naman kasi nakakapagsalita ako. Ayos naman eh. Ayos yung panay. Lahat ayos. Yung katawan ko lang hindi makagalaw. So sabi ko sa asawa ko, tinatawag tayo ng Panginoon sa ministry. Sabi niya, paano pag bumalik niya sakit mo? Sinong mag-ano? Sinong wala tayong MaxiCare? Wala tayong ganyan. Ito yung sinabi ko sa kanya. Kapag ka nasa ministry na tayo, hindi na ito ibabalik ng Panginoon. At purihin ng Panginoon, simula ng 2015 na bumalik kami sa ministry, hanggang ngayon, medyo nararamdaman ko pa rin yung sakit, pero hindi na kagaya dati na talaga hindi ako makakilos. Biyaya pa ng Panginoon yung mga kapatid. No? At yung papunta namin dito, yun sabi ko kanina, ayoko talaga dito.
Layo ko talaga dito sa Armenia. Pero, ito ang kalooban ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo kayang kontrahin. Sabi ng Panginoon, it's hard for thee. Sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, it's hard for thee to kick against the prick. Hindi mo kaya sipahin yung karayom. Kaya mo sipahin yung karayom? Hindi natin kaya sipahin yung matutulis na bagay. Ibig sabihin, hindi natin kayang hindi natin kayang salubungin. Sa Tagalog yun, salungatin. Hindi natin kaya salungatin yung kalooban ng Panginoon sa atin. No, hindi natin kaya salungatin. Sabi ko, Lord, ayoko sa Armenia, gusto ko lang dito sa Pilipinas. Pero pinadala kami ng Panginoon dito. So, dumating kami dito 2021, dumating kami dito, kasagsagal pa ng COVID noon. At buntis yung wife ko. Pagdating namin dito, ang daming trials, ang daming pagsubok. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko na nga pa dapat wala tayo dito No? Pero alam niyo po, yung biyaya ng Panginoon ay hindi nawala. Kaya lagi nandun ang biyaya ng Panginoon. Gusto ko lang kayo encourage sana, through my testimony, na kapag ang pananalig natin sa Panginoon, kahit gaano karami mga dinadanasan natin problema, hindi tayo babagsak. Huwag kang manalig sa katabi mo, huwag kang manalig sa pastor mo, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ang tiwala mo dapat nasa Panginoon. Huwag kang magaling ako mahusay ako malakas ako hindi po. Kasi ang Panginoon, kaya isang kisap mata mo lang, yung kalakasan mo, yung pera mo, yung talento mo, kaya kunin ng Panginoon. Kaya tiwala natin nasa Panginoon. Kahit gaano kalaki problema na darating sa buhay natin, nasa Panginoon lang yung tiwala natin. Ang dami namin na experience dito sa Cuba bilang mga missionary, pero ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Nasapat ang biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Maraming mga tao, tatawagin tayong tanga, tatawagin tayong, sorry for the word, tatawagin tayong tangiA, tatawagin tayong, dapat salty, dapat nasa kasiyahan kayo ngayon. Kasi off mo, dapat gamitin mo. May iba yata dito, may trabaho pa mamaya, Tapos nandito, nagsimba kayo. Hindi yan basta-basta. Ibig sabihin yan, mas mahal niya ang Diyos kaysa sarili niya. At yan ang magandang bagay. Amen. At gusto ko kayo na-encourage na ipagpatuloy niya yung mga kapatid. Alam niyo, lahat ng paglilingkod na ginagawa natin dito sa mundo ito, hindi po siya sayang. Kaya hindi ako nang hinayang talikuran. Hindi ako nang hinayang talikuran yung offer ng government. Hindi ako nang hinayang na talikuran yung trabaho ko. Bakit? Kasi alam ko na yung pinili ko mas dakila sa lahat. Sa bangko ako, ang boss ko, ako. Nasa government ako, ang boss ko, government. Noong time na yun, si Arroyo. Pero nasa ministry ako, ang boss ko ay ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan. Kayo, may mga boss kayo, pero pag bilang ka siya ng pinaka-boss natin, ay ang Diyos. Kaya yung paglilingkod ninyo, lahat ng ginagawa dito, pag-awit dito, na magkantapakos na kayo pag-awit, na kahit busy-busy kayo, pagod na pagod sa trabaho, ginagawa niyo pa rin yan, hindi po yan sayang. Okay? May reward po yan. Hindi man dito, pero pagdating sa langit, may reward po yan. Yung pag-iimbita nyo na, para na kayong baliwting na, para na kayo sirang plug up, ulit-ulit na mag-imbita, pero pagdating sa langit, hindi po yan sayang. No? Sinabi ng Apostle Paul yan. Sinabi ng Apostle Paul na huwag kayo manghina sa inyong paglilingkod kasi lahat ng ginagawa ninyo ay hindi sayang. Yan po ay may reward. Okay, may reward. Minsan ang reward natatanggap natin dito. Pero kung wala man tayo natanggap na reward dito, sa langit, panigurado yan. Meron. Okay? Kaya magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Huwag tayo manghina. Kaya huwag tayo manghina. Para hindi tayo manghina, huwag tayong tumingin sa kapwa natin. Ayaw ko dyan, si kapatid na ganyan, yan, pangit na ugali niya, ayaw ko sila dyan. Hindi po. Tumingin tayo sa Diyos. Hebrews, sabi na Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin tayo kay Kristo. Kasi pag titingin tayo sa kapwa natin, babagsak tayo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, pray po, Panginoon, sa totoo lang po, napakalaki ninyong encouragement po para sa amin. Sa akin personally,
Na yan, Brother Randy, Brother Darwin, sino mag-aakala na itong mga to, matutong tumayo dito. Yang ginagawa ninyo po kahit wala sa Pastor Ed, nagpapatuloy ang gawain. Yan po ay napakalaking blessing para sa amin. No, kung di ko alam kung naging encouragement kami sa inyo, pero kayo po ay naging encouragement sa amin. Naging encouragement sa amin ang Bethany Baptist Church dito sa Eriban. Kayo pa ay naging blessing sa amin doon sa Gimri. So sana po ipagpatuloy niyo ang pagiging blessing ninyo, ipagpatuloy niyo ang mag-imbita, at ipagpatuloy niyo ang maglilingkod, maglingkod na kahit wala nagiginig sa pag-iimbita. Tuloy na. Amen. Purihin po ang Panginoon.